Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin of course ang presyo po ng mga pangunahing bilhin, mga prime, basic and prime commodities. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang kalihim po ng Department of Trade and Industry sa katawan po ni Secretary Maria Cristina Roque. Magandang umaga po, Secretary Roque. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Sec. Yes, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng takapakinig niyo. Yes, Opo, salamat magandang po. umaga, John and Drew. Salamat po, Secretary, Yes, sa inyo thank pong you. pagpapaunlak sa amin. Secretary, kamusta naman po ang pagbabantay po ng DTI sa mga presyo po ng mga bilihin, lalo po sa mga supermarket, sa mga pamilihan? At alam natin na talagang hindi humaawat itong yung pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Secretary, gaano po kalaki Yes. epekto? Yes, actually dito sa basic necessity prime commodities, wala pa po tayong price increase for 30 days, which means hanggang April 16 po, wala po tayong price increase basic necessities and prime commodities. Yung ibang manufacturers, nagbigay sila hanggang 60 days po, which is up to May 16. Pero for the basic necessities and prime commodities, ang makukuha natin ngayon ay 2 to 16. Mas increase po ito. Pero nasusunod po ba ito, Secretary, itong Yes, bagay opo. na to? Yes, opo. Nasusunod po. Nagmo-monitor po kami on a daily basis. At kung meron kaming nahuhuli, which wala pa naman, mag-e-enforce po kami. Kasi ang basic necessities and prime commodities, kinokontrol po namin itong may presyo actually or yung suggested retail price na kinokontrol po ng DTI only for groceries and supermarkets. Pag may mga pagkakataon po kasing nagkakaroon ng paliwanagan, pag sinabing bakit ganito ang presyo ninyo, ang pinangangalandakan po suggested lang naman po ang sinasabi ng DTI. So paano po natin hindi po. kakausapin yung mga ganong klase ng paliwanag, Madam Secretary? Hindi po. Actually, for the 205 SKUs, nakaset po ang prices na to. These prices are really set. May suggested po sila. But this suggested is the one that's being followed. Like, for example, nung March 14, nandun kami actually sa Pure Gold. Ang suggested retail price ng Argentina corn beef ay 36.75. Ang bentahan po nila ay 34 pesos. So, mas mura po than the suggested retail price. Meaning, yung suggested retail price ng DTI, yan po yung maximum. So they can go lower than that. Basta yung presyo ng basic necessities and prime commodities na minamanage ng DTI ay nakaset po ito. So there will be no price increase po for this until April 16. And yung iba po until May 16. Po. Alam po natin na kada linggo nagkakaroon ng tinatawag nga nilang mega price increase sa mga produktong petrolyo, Madam Secretary. At alam naman natin, opo. pag gumalaw ito, domino effect. So, wala po bang nadagdag na kumpanyang umiiyak at nagmamakaawa sa inyo na pahintulutan silang magtaas ng presyo ng produkto? Actually, wala pa po. Because we just spoke to them yesterday and wala pa po tayong movement sa presyo ng basic necessities and prime commodities. These are the 205 SKUs. Kasi actually, madami namang produkto talagang binibenta. Pero at least for these 205 SKUs, na ang presyo ay minamanage or kontrolado ng DTI at minomonitor ng DTI na nakaset po siya. And there is no price increase for this. Kung po bang binabanggit yung daily monitoring, Madam Secretary, is kasama po hanggang sa pinakamalalayong lalawigan? Yes, actually, meron kaming regional offices all over the country. 18 po itong regional offices. And meron talaga kaming departamento para dito na all they do, ang ginagawa lang po nila ay to check the prices of basic necessities and prime commodities. Araw-araw po sila nag-check sa groceries and supermarkets. Yun po doon po kami, yun po ang hawak namin. Opo, Sec, meron po I don't know kung nakarating na ho sa inyo pong kabatiran, ito pong manufacturer
ng Okay. isa pong sardines sa manufacturer. Sila po ay nagpapasaklolo na po sa gobyerno sapagkat tumataas po yung kanila pong logistics cost dahil po sa oil price hike. So, Yes. nakausap nyo na po ba ito? Ito pong Yes, manufacturer na opo, ito? yes, nakausap po namin. But for the basic necessities and prime commodities na produkto po nila, nasa no price increase po sila up to 30 days. Up to 30 days. Yes, up to April 16. But we Okay. talk to these manufacturers and industries on a weekly basis kasi alam naman po natin na nagtataas talaga yung mga presyo ng mga langis, no? So, we understand that eventually, kung maghihingi talaga yan sila ng price increase. But for now, we keep the lines open. Tapos, we just work closely together. Okay, tayo po yung nagpapasalamat, Madam Secretary, na nakakokontrol pa natin up to 30 to 60 days yung Yes, pagtaas. opo. Ang tanong ko dyan, Madam Secretary, with your indulgence, after mag-lapse po nung araw na yon, hindi ba magbubumerang or hindi ba magra-racket naman ang pagtaas ng presyo nitong mga produktong ito, ma'am? Hindi natin masabi for now, no? Kasi ang importante, for at least for the next 30 days, and yung iba 60 days, no price increase tayo. Tapos may mga ibang companies that have told me that okay, up to this time, pero yung increase maliit lang, yung iba nga less than 5%. But for now, mahirap po mag-speculate kasi wala pa po silang hinihingi na price increase Alright. sa amin. So it's best muna na we will stick to the no price increase for basic necessities for 30 days po up to April 16. Yung iba hanggang May 16, and we will continue to update the public po on yung mga pinag-usapan namin, kung ano yung mga mga gagawin namin kasi may mga ibang moves rin or may mga ibang suggestions rin sila para at least ma-maintain natin na stable ang basic necessities and prime commodities. Opo. Secretary, kasama po ba kayo sa binuong crisis committee? Tama po ba? Actually, we are in close communication with everyone naman dito sa gobyerno, no? Buong cabinet kami, we work together to make sure that we whole government approach na po kami dito. Po. Buo ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency ng Pangulong Marcos, Secretary Cristina Roque, meron din po kayong karagdagang hakbang na ipatutupad? Actually, susunod kami kung anong gusto ng Pangulo, kung anong direction ng Pangulo para sa sa buong bansa. So, susunod po kami. Possible kaya, Secretary, itong mga supermarket o mga mall, sabihin na natin, ay magtipid din sa oras ng kanilang operation para makabawas-bawas naman sa kanilang gastos? I think so. Yeah, dapat lahat naman actually ngayon nagkakaroon ng kanilang measures to put down the cost also. Or to really save on on power, on gas. Marami nang nagka-come up with different ways to save on gas and power. Sama po ba kayo ang departamento nyo sa 4-day work week, Madam Secretary? Yes, opo. Yeah, nasa 4-day work week kami. Maliban po sa 4-day work week, meron pa po ba kayong mga ipinatutupad na hakbang para ikangay mas makatipid din ang inyong departamento sa pagkakonsumo ng enerhiya, ma'am? Yes, of course. Yung mga ilaw namin, kalahati na lang ang ginagamit namin, no? And then we try to come up with different measures. Nag-uusap pa po kami. And then we will come up with actually kung anong gagawin namin talaga. Normally po pagka ganito ang binabanggit ninyo, monitoring and willing po kayong ikangay kasuhan at parusahan ng mga mag-aabuso. May nasampulan na ba kayo, Secretary? Yan po hinihintay ng taong bayan eh. Saan po yung nasampulan kung meron man? Yes, actually wala pa po no for the supermarkets and groceries kasi yun po yung hawak talaga ng basic necessities of prime commodities. Apo. Wala pa po kaming na encounter na nag-hoard at saka nagpo-profiteer with all the supermarkets and groceries. With our daily monitoring, wala pa po kaming na-encounter na ganun.
Ikapangyarihan po ba kayo na sabihan ng isang partikular na mamimili na, hanggang dito lang ang kaya mong bilhin at may mga iba bang dapat Lilimitahan nyo makabili? ba sila? Lilimitahan po ba? Hindi naman po. Actually, there's a lot of supply. Wala po tayong problema sa supply ng pagkain. Marami Right. po. Actually, umikot na rin ng presidente. No? We went to one manufacturing plant noong March 16 and pinakita doon, nakikita naman ng publiko, ang dami po tayong we have enough supply. Even Department of Agriculture Secretary has already come up also with a statement na marami pong food supply. Right. Singit ko lang, naalala ko lang with your indulgence, Secretary Roque. Tinataya po ng DepDev na Ay, oo. April at May, mukhang mag-154 pesos and 6 centavos ang kada litro ng diesel at saka 162 naman plus ang kada litro ng gasolina. So, Yes, yun po ang opo. aabangan natin kung anong magiging Correct. epekto nito sa mga prime commodities. Handa po ba Ay, tayo yes, rito, opo. Secretary? Yes, we will continue to update the public once we have new updates. But for now, no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Alright. And yung iba up to May Opo. 16. Opo, Sec, baka meron ho kayong mga karagdagang pampanawagan payo sa ating pong mga mamamayan, mga consumer, lalo po yung mga, alam naman natin, nagtitipid-tipid talaga, hindi talaga maiwasan Yes. na magtipid po ngayon pong panahon po na ito. Yes, opo. No? Ang dapat alam ng consumer kung magkano talaga ang presyo ng bilihin. All these prices, nakapaskil po ito sa supermarkets and groceries, sa website ng DTI, at saka sa social media ng DTI. So, dapat alam po natin kung magkano yung mga bilihin. And there is no price increase up to April 16 for basic necessities and prime commodities. No need to panic, no need to hoard, and wala rin profiteering. Kasi po, marami tayong inventory or stock na nasa groceries po at saka mga supermarkets. So, ang importante lang is for them to know kung magkano talaga yung prices set by the DTI. Alright. Thank you so Salamat. much, Madam Secretary. Kasi ang karamihan sa mga Pilipino, wala naman pong magawa kundi mag-panic Panic, lang. oo. Walang pang-panic Yes, buying. opo. Yeah. Thank you so much. Salamat ma'am. po, Sec. Good luck po Maraming sa ating salamat. lahat. Thank you. Ingat Good po, morning. ingat. Okay, Good morning. thank you. Okay, thank God you. bless Good po. morning. Thank you so much po. Good Alright. morning. Si Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry ang inyo pong napakinggan. Diba?